Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong binabantayan nating mga bagyo sa loob, ang bagyong Tino at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, yung posibleng tawaging bagyong Uwan. Unahin muna natin itong bagyo sa loob ng PAR. Ito pong bagyong si Tino ay 5 beses naglandfall dito sa Visayas. After po niyan, 3 beses po muli yan naglandfall dito naman po sa Northern Palawan dahil nga dumaan po yan sa mga isla dito sa itas na bahagi ng Palawan. Sa kasalukuyan, ito po ay nandito na sa may West Philippine Sea at unti-unti na pong lumalayo sa ating landmass o kalupaan. Dahil nasa dagat na nga po, muli pong lumalakas itong bagyong Tino. Yan po ay nasa typhoon category pa din naman ng Pag-asa na nasa 130 kilometers per hour. Ang lakas ng hangin yan malapit sa gitna at kung minsan may mga pagbugso yung umabot sa 180 kilometers per hour. Ito pong bagyong Tino ay kumikilos na palayo sa ating kalupaan o landmass sa bilis na 20 kilometers per hour pakanluran, hilagang kanluran at papunta nga dito sa ating area of responsibility. Pero sa kasalukuyan, sumasabit pa rin po yung kanyang mga panglabas na kaulapan at mga pagulan sa ilang bahagi ng Palawan. At meron pa rin po yung epekto or meron pa rin po yung indirect effect, yung kanyang shear line ay nakaka-apekto pa rin po dito po sa eastern section ng Northern Luzon. So ngayon, nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 4 ng Pag-asa dito po sa Calamian Group of Islands, kasama na po dyan ang hilagang bahagi ng Palawan at signal number 3 naman dito sa ilang bahagi ng northern portion ng Palawan, kasama po dyan ang Cuyo Islands. Again, ito pong mga signal na ito ay mababawasan pa habang unti-unting lumalayo ito pong bagyong si Tino. Pero sa kasalukuyan, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng malalakas na bugso ng hangin, maaaring idulot ng panglabas na wind field dito pong bagyong si Tino. So narito naman po ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Tino. Pinapakita dito na ngayong umaga, sumasabit pa yung kulay pula, yung ating at least typhoon force winds. Kaya may mga nakataas pang tropical cyclone wind signal number 4 at 3 sa ilang bahagi ng Palawan. Pero ngayong tanghali hanggang mamayang hapon, lalayo na po yan dito po sa area ng Palawan. So mababawasan na po yung ating malalakas na bugso ng hangin yan ngayong araw. At maliban dyan, meron pa rin po tayong mga possible na pag-ulan na dulot ng kanyang inflow ng hangin dito po sa areas pa rin ng Palawan. Samantalang, itong bagyong si Tino ay ngayong gabi, nandito na, malapit sa ating boundary line at posibleng mamayang late night hanggang madaling araw, ito po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at tuluyan na pong mababawasan ang epekto niyan sa atin. Pero for now, kung titingnan nyo itong ating satellite image, meron pa rin po tayong mga kaunlapan at mga pagulang directly associated dito po sa bagyong Tino sa malaking bahagi po ng Palawan. Hanggang dito po yan sa areas ng Northern Palawan, dyan po sa may El Nido. Samantalang, maula pa rin ang panahon natin sa ilang bahagi ng Mindoro at ang natitirang bahagi ng Mimaropa. Kasama po dyan ang Romblon at Marinduque. Meron din po tayong mga possible na mga pagulan or mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa areas ng Antique. Mas maliwalas naman ang panahon natin dito po sa mga areas na daanan ng bagyong Tino, dito po sa Central Visayas, Negros Islands, kasama po dyan ang Eastern Visayas at ang malaking bahagi ng Mindanao. Wala na po yung direktang epekto dyan sa mga area na yan, maging dito sa ilang bahagi ng Bicol Region, pero po sa may areas ng Calabarzon, including Metro Manila, Central Luzon, at eastern section ng Northern Luzon, kasama po dyan ang Cagayan, Isabela at Quirino. Maula po ang panahon natin at possible pa rin po yung mga kalat-kalat na pagulan. Ito po yung indirect effect pa rin ng bagyong Tino. At habang gumagalaw po yan o kumikilos dito sa may West Philippine Sea, is magpapatuloy po ang ganyang klaseng panahon dyan po sa mga lugar na aking nabanggit. Ngayon, silipin naman natin itong posibleng Super Typhoon Uwan. Ito pong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay napanatili ang kanyang lakas na nasa Tropical Depression category. Ayon sa Pag-asa na may taglay na lakas na hangin pa din na umaabot sa 55 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugso yang umaabot sa 70 kilometers per hour. Sa ngayon, buhagag pa yung kanyang kaulapan. Pero kapansin-pansin dito sa ating satellite image, yung lawak o extent ng kanyang kaulapan. So magiging malawak o malaking bagyo po ito ha. At habang lumalakas po yan, mas magiging maayos yung kanyang circulation in the next few days. Sa ngayon, yan po ay nagluloop o halos hindi kumikilos dyan sa general area na yan dahil nga isang low pressure area pa lamang. Pero inaasahan natin na yan po ay lalakas habang binabaybay itong eastern section ng ating bansa papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So narito po ang official forecast track ng Pag-asa para dito sa bagyong binabantayan natin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nakikitaan nga natin ito ng paglakas habang kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran at papalapit nga sa ating Area of Responsibility at maaaring sa Sabado, yan po ay nasa typhoon category na bago pa man makapasok sa loob ng ating PAR. At posible rin pong umabot pa yan sa hanggang super typhoon category o yung ating mga bagyong may lakas na hangin na nasa 185 kilometers per hour or higit pa. So, posible pang mas mataas pa sa 185 kilometers per hour na lakas ng hangin
sa kanyang center winds ang inaasahan natin dito sa posible nating tawaging bagyong Uwan. So maaaring ito na po ang pinakamalakas nating bagyo ngayong taon. At yan po ay kikilos, pakanluran, hilagang kanluran, papalapit nga o tutumbukin itong hilagang bahagi ng Luzon as a super typhoon. So again, sa ngayon, malawak pa yung kanyang area of uncertainty pero dapat paghandaan natin ang posibleng pagtama nito sa ating landmass or kalupaan dahil nga ito po ay nagiging mapanganib na bagyo at magiging destructive po yung kanyang lakas ng hangin. Maliban dyan, meron din tayo inaasahang malawakang pagulan na maaaring idulot nito pong posible nating tawaging bagyong Uwan. Ngayon, silipin natin itong AI model na nagmula sa Google DeepMind. So, pinapakita dito, halos parehas din po ng track ng Pag-asa. Kikilos po ang bagyong Uwan, hilagang kanluran, at tutungo dito sa ilang bahagi ng eastern section ng Northern Luzon, maaaring sa Aurora, Isabela, Cagayan area, yung ating area na posibleng puntahan nito. At maaaring sa darating na Lunes, yan po ay pinakamalapit sa ating landmass or kalupaan. Diyan natin inaasahan yan mag-landfall dyan nga sa areas ng Northern or Central Luzon. Base dito, posibleng umabot nga sa Category 5. Ang Category 5 po ay equivalent na ng super typhoon sa ating bansa. Pero may pinapakita dito na bahagyang paghina ng bagyong Uwan. If ever, mas malapit na po yan dito sa mga areas ng Bicol region. Pero ito po ay nasa Category 4 pa rin. Ibig sabihin po niyan, possible na nasa super typhoon pa rin po yan doon sa ating range ng super typhoon. So, nasa 185 kilometers per hour. Nahigit pa na lakas ng hangin yan. So, prior to landfall, possible pong nasa super typhoon category pa din ito. If ever, yan nga ay tumama sa lupa or sa ating landmass. Ito po ay base dito sa Google DeepMind. So, napapakita to ng bahagyang paghina, which is good para sa atin. Pero, again, ito po ay mapanganib na bagyo, lalong-lalo na doon sa mga areas na tatamaan ng gitna or center nito. Pinapakita rin dito na after po nitong tumawid, yan po ay magre-recurve patungo dito sa area ng Taiwan. So ito po ay pagtaya pa rin po although ito po ay isang AI at ini-incorporate yung mga past data, meron din po itong area of uncertainty o meron din po itong hindi kasiguraduhan. Narito naman yung ensemble forecast track ng GFS para dito sa bagyong posibleng tawagin natin bagyong Uwan. Hindi rin po ito nalalayo sa ating mga forecast track ng Pag-asa at ng AI. Pinapakita dito na maaaring tumbukin itong bagyong posibleng tawaging super typhoon Uwan, ito pong hilagang bahagi ng Luzon. So ngayon pa lang, habang palakas pa lamang itong bagyong Uwan at medyo malayo pa, dapat maghanda na po tayo sa magiging posibleng epekto nito, lalong-lalo na if ever tumama na po ito sa ating landmass o kalupaan. So sa ngayon, although palayo na po itong bagyong Pino, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng kanyang panglabas na kaulapan at ng kanyang mga pagulan. Maliban dyan, meron pa rin po yung indirect effect yung paghila ng ating amihan at ang epekto ng ating shear line na nakaka-apekto naman dito sa malaking bahagi ng Luzon. Pero sa mga susunod na oras, lalong-lalo na bukas, yan po ay unti-unti na pong lalayo sa ating bansa. Maliban dyan, paghandaan din po natin ang paglapit nitong binabantayan nating sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ang pagdikit niyan sa ating landmass o kalupaan sa susunod na linggo. Muli ako po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang tanghali po.